Napanatili ng Marcos administration ang nakuha nitong net satisfaction rating noong huling bahagi ng 2024 sa isinagawang survey ng Social Weather Station o SWS noong Disyembre 12 hanggang 18. Nakakuha ito ng 36% net satisfaction rating. Kapareho ito sa naitala ng gobyerno noong ikatlong quarter ng nakaraang taon. Ang net satisfaction rating ay nakabatay naman sa pagtugon ng pamahalaan sa iba't ibang isyong kinakaharap ng mga Pilipino, kabilang ang mataas na presyo ng bilihin at pagbibigay ng trabaho. Pero para kay dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, mas marami na ang diskontento ngayon sa administrasyon matapos ang petsa kung kailan isinagawa ang survey. Maaring tama yan noon. Pero marami ng events na dumating. Naririyan yung sa Luneta, di ba? Naririyan yung impeachment. Naririyan yung dinismiss, yung impeachment. Na hindi dinismiss yung mga demanda kay Inday Sara. Naririyan yung controversial sa GAA. Marami nang dumaan, kaya kung totoo man yun noon, wala na ngayon yan. Subsequent to December 24, marami nang pangyayari na nagpakita na ang taong bayan talagang disgustado na, diskontento na. Sa mga kinakaharap na isyu ng bansa, pinaka hindi nasisiyahan ng publiko ang pagtugon sa inflation o mataas na presyo ng bilihin. Nakakuha ito ng negative 12% net satisfaction rating dahil na rin hanggang sa ngayon ay mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin kabilang na ang bigas. Samantala, pagdating naman sa kaliwat ka ng survey, ngayong papalapit na eleksyon sa Mayo, sinabi ng Commission on Elections o COMELEC na kanila muling pag-aaralan ang desisyon dito ng Korte Suprema at kung nasusunod ba ng mga survey firm ang mga itinakdang guidelines. Pero kung si Attorney Panelo ang tatanungin sa naturang issue, matagal ng mind conditioning yan ever since ganyan talaga. Kaya dapat pagbawal na yan. Pagbawal nyo na, tapos ang usapan. I-survey nyo na lang yung kung payag ba ang tao sa administrasyon na ginagawa. Buti pa yun, wag na yung mga popularity kasi lalo na sa eleksyon. Dihado yung mga hindi kilala. Siyempre, malaking advantage yung kilala, may pera. kabilang din sa pinag-aaralan ng COMELEC ang pagre-regulate ng mga survey upang matiyak na hindi maaapektuhan ang pagpili ng mga botante ng kanilang ihahalal na opisyal ng gobyerno. Una namang sinabi ng ilan nating kababayan na mind conditioning lang ang mga inilalabas na resulta ng survey ng iba't ibang kumpanya para sa nalalapit na halalan.